open naman sa publiko yung naging buhay mo dati. Pero marami talaga yung gustong makarinig direkta sa'yo manggaling. Na doon sa paratang kasi gumagamit ka daw ng pinagbabawal na gamot. Alam mo sino man yan, papayag na ako mag-drug test kami, ako pa mismo magbabayad, basta kasama siya para mapatunayan. Ako kasi nagsalita lang ng salita gusto ko yung may prueba. Kasi madali lang kasi magbanggit ng sasabihin natin, madali lang kasi magsalita pero sige, sino man yan, patunayan mo, dalawa tayo, ako pa mismo ang gagastos para magbayad doon sa akusasyon mo na kung saan nagda-drugs ako. Sige. So isa pang mabigat na paratang niya, ito, ang daming tumaas ang pilay dito. Nagbebenta ka daw ng ipinagbabawal na gamot. Ay di patunayan nila, marami nakakaalam na ang tinda ko Paris, no? So patunayan na lang nila. Kasi tulad nga sinabi ko, ba't ako magiging guilty, hindi ko naman ginagawa. Ngayon patunayan lang nila. Kasi sabi ko nga, madali magsalita. Kahit ako kaya kong sabihin yan, kaya kong ganunin, kahit ikaw mismo nag-interview ka ngayon, kaya kong sabihin nagbibenta ka ng droga. Pero paano mo patunayan? Sige nga. Pero may plano ka bang magsampa ng legal na action? Actually, sa dami na nakikita ko mga bashing sa social media, hindi ko na lang pinapatulan Kasi unang-una, sobrang busy ko na. Tapos, ba't ako magpapag-stress sa kanila? Ba't ko pa sila tupagin? Busy na ako sa negosyo ko doon sa mga ginagawa ko araw-araw. So, wala akong panahon sa kanila. Nung nakaraan, meron kang vlog na nabigay ka ng mga pares. May mga aasahan ba yung mga kababayan natin na mga ganito activities mo? Ayan, yes. Abangan nyo yan. Siguro son, baka by next week na mag-start na ako para mag-share ng konting blessing. Siguro kung di mo kaya mamigay ng pera kasi matay mayaman, yung konting sharing lang ng blessing sa tatanggap katulad ng mga pares ko yan, pares over the kung ano pa man. So, pinaplano ko na talaga yan, kaya abangan nyo na lang yan sa susunod. Sa dami ng mga activities mo, napapansin nga ng mga tao, lalong-lalo na yung mga customers mo at mga followers mo, na talagang kukunti na lang yung time mo. Pero nagiging masaya sila kapag nakikita ka nila dito sa Parisan. Yes. Yes, actually lagi naman ako nandito talaga, pero may mga time, actually kadalasan nga, ang dami kong inviting, ang daming racket, ang daming nag-invite, so opportunity para sa akin, kaya minsan siguro hindi niyo ako napapanood dito sa pwesto ko. Pero after noon, kahit pagod na nga ako, nakukuha ko pa rin dyan mag-monitor ng tindahan ko sa dito pa rin. Katulad nga, dito ako sa Pasay. Tapos mamaya plano ko Quezon City naman ako. So, yun, pag wala naman akong gisting or racket, so dito talaga ako kapokus sa tindahan ko. Sa mga lives namin, may nagtatanong, kumikita ka na daw ba sa iyong mga social media account? Ay yes, oo, mayroon na. Pero bawal i-reveal. Mayroon na tayong kita sa ating pagiging vlogger. Vlogger na din kasi ako ngayon kasi madalas na ako mag-upload ng mga videos. Yung mga ginagawa ko naman araw-araw. At ito pa nga, maraming salamat, diba? Kasi sa kabila ng mga batikos sila sa akin, pangbabas sila sa akin na tumatanggap tayo ng nakatatlong award na po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, sa nakatanggap na ako ng Best Sensational Award. Tapos nakatanggap ako ng ano pa ba yung mga award ko? Phenomenal Award. Tapos mayroon pang Gawad Dangal Filipino Awards, kagabi lang yun. Tapos mayroon pang tatlo na kasing award din natanggap ko. Isa sa Heritage, isa sa Okada, at saka isa naman sa Sukiya Hotel kagabi. So maraming salamat. Tapos, ang nakakatuwa pa naimbitahan tayo kahapon dahil di pa nga birthday kahapon ng ating mahal na pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. So sa tayo sa mga naimbitahan na para makasama sa parada sa Laguna, kaya isang malaking opportunity at malaking bagay at karangalan yung para sa akin na marami nag-invite ng mga ganyan sa akin ngayon. Diwata, anong masasabi mo na talagang mainit na sinalubong ka ng mga kababayan natin doon sa Calamba, Laguna? Ayan yun nga, sa kabila ng pagod ko, alam mo pag nakikita mo naman talaga na masayang mga tao, makita ka lang, magpa-picture kami. So ang sarap sa feeling sa pakiramdam. At ito pa, gusto ko lang ding linawin doon sa mga, kasi ang dami ko nakikita kasi naimbitahan din ako sa Malabon, kay Malabon, mayroon kasi doon na ginanap na LGBT parang parade. So isa tayo sa mga na-invite doon kay Mayor Jeannie Sandoval. So nagpapasalamat ako sa napakaraming tao na talagang tumangkilik at maraming sumuporta din talaga sa akin. Nakita ko din naman talaga yung crowd. So kahit pagod na, smile pa rin. Tapos nakita ko sa mga post, ang daming bashing. Kasi ang nakalagay kasi, ang pinupoint kasi nitong mga basher na babasa ko sa mga comment, Rina Ilina daw. Gusto ko lang linawin na hindi po Santa Cruzan yung dinaluhan ko, puro po kabaklaan. Ang title po niyan ay
Reyna ng Bulaklakan, Malabon, which is yearly nila ginagawa na yan doon. Puro mga part po kasi ng pride ng LGBT. Di ba may LGBT man kami, yung parang ganon. So celebration ng mga baklayo, hindi po kami nang babastos kung ano man po yung nirespeto po natin yung ating mga relihiyong pare-pareho. No, gusto ko lang linawin sa inyo na hindi po Santa Cruzan at Reyna Elena po yung dinaluhan ko doon. Marami kasi hindi nakaintindi. Ano po yan, parid po yan ng kabaklaan sa amin po mga LGBT. So yun. So sa dami ng award na nabanggit mo, balita namin, kaya ikaw naman daw ang magbibigay ng award sa mga Ayan, vloggers. ito na nga. Abangan nyo bukas pala no, sa Angono Rizal na kung saan magbibigay naman tayo ng mga pasasalamat award doon sa mga vloggers, lalong-lalo na po pag ang content diwata, yung talaga nakikita ko naman talaga yung mga vloggers na royalty. Kasi sa kabila po ng sobrang dami ng vloggers na pupunta dito sa atin, ang dami rin basher, kunwari lang vloggers. So ngayon, naisip ko, first time in my Paris history, na ako naman ang magbibigay rewards o award doon sa mga vloggers natin na talaga nakikita ko naman talaga na yung loyalty nila sa akin. So abangan nyo yan bukas. Angono Rizal, no? Ano nga yung location? Nakalimutan ko. Copiras sa Angono Rizal. So magkita-kita tayo doon bukas. So alas 3 tayo magsisimula. So ayan, ayan, may simpleng kainan, tapos siyempre meron tayong mga giveaways, may mga pa-premium, so abangan nyo yan. Magpapa-premium tayo, bigyan ko na ng clue ng e-bike, siguro cellphone, pero hindi naman lahat, kasi sobrang dami, for sure sobrang dami ang atin, sa dami ng vloggers ang content sa akin. Pero siyempre, dadaan natin sa mga palaro o parapol. Pag nasortihan mo, so, sa'yo mapupunta. Welcome ba si Iwaga doon? Ano po, ang Diwata po 24 hours pa rin bukas. Okay, magawin muna tayo sa parisan mo, Diwata. No? Hindi pa rin matapos-tapos ang issue at mga basher at paninira. Nakaraan may lumabas na naman daw, may ipis naman daw. Ito na nga, kanina nga, hindi ko kasi maintindihan kasi yung mga paninira na yun talaga na ang intention parang gusto talaga ipasara yung Diwata. Gumawa na ako ng hakbang doon. So, yung mama na hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung sino siya. So, mayroon siyang identification kasi parang pumunta siya sa City of Health para siraan ako. Sabi ko, patunayan mo, wala naman kami tinatago. At saka nandito naman kanina yung City of Health ng LGU ng Pasay City. Tinignan naman nila, which is sinamahan ko kung paano namin gawin. Tapos ngayon, siguraduhin niya lang na mapatunayan siya kasi magpa-file din ako ng kaso sa kanya. So, clarification muna sa operating hours ng Quezon City. Ano ang dahilan bakit 7 a.m. to 11 p.m. na lang? Ayan, isa kasi sa mga dahilan doon para ma-time kami maglinis at the same time, yung lugar kasi medyo residential siya. So kaya ginawa namin na 7 a.m. to 11 p.m. lang muna. Which is good naman yung bali nag-offer lang tayo doon na 16 hours, hindi na 24 hours. Para may time pa maglinis o mag-prepare na kung naman dapat i-prepare namin doon. Pero dito sa Pasay, tuloy-tuloy po tayo ng 24 hours na operation. So Quezon City lang po yung 7 to 11 p.m. lang po yung operation 16 hours. Okay. So may mga aasahan pa ba tayong mga bagong branches na maparating? Yes, abangan nyo po yung patuloy pa rin po ang Diwata sa paghahanap ng mga pwesto na kung saan magtatayo tayo ng Diwata Paris Overload. Kasi di ba tulad ng sinasabi ko, marami po akong branches na itatayo sa buong Kamaynilaan or hanggang probinsya. So abangan nyo po yan. Ngayon may dalawang location na kami natatayuan ng Diwata Paris. Abangan nyo baka sa lugar nyo na yan. Hindi nyo na kailangan magpunta ng Quezon City or Pasay. Kasi kung di na mismo sa lugar maglalagay kami, matitikman nyo na po yung Diwata Paris. Uy, may chismis. Dubai daw. Yes. Mayroon na po. Malapit na po. Magkakaroon na po tayo ng brand sa Dubai. Sana matuloy na. Ako may kausap na tayo. Ang Diwata Paris po magiging Diwata Paris International. Ang bigat. Pero siyempre, alam naman natin na yung Dubai is Middle East, which is karamihan ng mga kapatid natin ay Muslim. So medyo magiging yes, pwede naman kung mahigpit sila doon kasi alam naman natin talaga pag Muslim hindi sila pwede sa pork. So pwede naman Diwata Paris tapos ang serve natin ibang menu pwedeng beef. Kasi yung Diwata Paris natin ngayon hindi lang po pork yung siniserve, hindi lang yung lechon kawali at champurrado. Marami na po tayong menu. Katulad nga sa Quezon City, meron na tayong Diwata Paris Classic, Diwata Paris Gyudon, Diwata Seeking Joy, Diwata Kinamatisan. Meron din tayo doon na Diwata Spaghetti Overload. Meron na tayong Diwata Family Chicken, meron na tayong Diwata Sukulit at Diwata Overload Hotdog. So marami na pong menu at hindi lang yun, marami pa kaming menu na ilalagay sa Diwata Paris. Kaya kahit sa nasa Muslim country tayo, pwede natin tanggalin kung anong bawal doon. Palitan natin ng ibang menu. Pero Diwata Paris pa rin po yung pangalan nila.
kahit anong pakikisama mo sa mga tao, kahit ano ang gawin mo, hindi maalis yung tumataas yung mga kilay nila at patuloy kang sinisiraan. Pwede ka bang magbigay ng pahayag para dun sa mga supporters at fans mo na ako si Diwata, walang nagbago sa akin? Alam mo, sa totoo lang, wala naman talaga nagbago. Ang gumagawa lang talaga ng issue na nagbago na ako, yung mga naninira lang talaga sa akin. So, lahat naman yan pinapaliwanag ko. At saka, lahat naman, yung sinasabi nila hindi tayo marunong tumingin sa pinanggalingan natin, hindi na nakakalimutan, hindi totoo yan. Kasi ngayon, kung ano ko dati, ganun pa rin naman. Actually, ang una kong natulungan, yung mga kasama ko dati sa kalsada, di ba nasa ilalim ako ng tulay. Kaya lang, di ba tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, na tinulungan mo na sila, kung yun ang gusto nilang gawin sa buhay nila, wala na tayong magagawa doon. Basta yung part na pagtulong, na ginawa mo na sa kanila, ginawa mo naman. Pero kung sila na mismo gagawa ng paraan, para ayaw nilang tulungan yung sarili nila, wala na tayong magagawa doon. Di ba? Sa mga nagpipicture na yung sinasabi tinatarayan. Ay hindi, kasi diba sabi ko nga negosyante po ako. May mga time na katulad ngayon, may time ako para magpa-interview sa lahat ng vlogger, sa lahat na magpapapicture sa akin. Yung mga time na sinasabi nila na tinatarayan ko, may reason talaga kasi diba minsan may mga time nga sinasabi ko naman tumadalas na marami akong ginagawa. Katulad ng inaayos ko yung mga tao, ano pa yung mga kulang, chine-check ko. Tapos biglang mayroon magpapapicture na hindi ko pinapansin kasi lang may ginagawa ako. So nakukuha na nila ng short clips ng camera na gano'n yung reaction ko, hindi na pinapakita lahat. Ang dumarabas, tas nalagyan pa nila ng title na masama ng ugali, nagbago na, which is hindi naman talaga siya totoo. Ang gumagawa lang yan talaga yung mga nag-upload na mga hindi ko alam kung anong pinaglalaban nila sa buhay nila. So yun. May lumabas na kasi na nagpapabayad daw ng 1.5 na Ay, maghanap pa dito ng kahit isa na siningil ko ng 1.5. Kasi pagka may nangyari na siningil ko, harap mo sa akin ngayon, dudublihin ko pa, triplihin ko pa. Silang bibigyan ko, hindi po ako nanghihingi ng ganyan. Wala akong, may minsan hindi ako nag-attempt na kahit piso nanghihingi ako para sa magpapapicture. Walang ganon. So hindi ka naman dinudumog ngayon ng mga humihingi ng tulong kasi parang ang nangyayari ngayon, ang dami ng abuso. Actually naman ako, marami nga dito, parang nagmukha na nga tayong di ba? Nagmukha na tayong charity talaga ng mga nanghihingi ng mga kailangan ng tulong. Ako naman talaga, yung deserve lang at saka kaya ko, nagbibigay talaga kahit walang camera. Kaya lang minsan, parang yung iba, parang budol na kasi yung dating eh. Yung nagpapanggap na pauwi ng probinsya, nagpapanggap na may sakit, tapos pag tinignan mo yung certification nila na totoo kung may sakit sila, o kaya yung mga namatayan, matagal ng patay, 10 years na, tapos yung mga medical dala certificate nila, hindi naman sa kanila, tapos yung mga ganon, kaya parang nagiging na rin sa nagiging racket. Kaya yung iba talaga, na kaya ko na lang kung deserve talaga, so nabibigyan ko naman, pero hindi lahat. Kasi sobrang dami na din nanghihingi sa akin ng tulong na hindi man po tayo mayaman, hindi naman tayo agency na talaga nagbibigay ng mga ganun eksena. So, yung kaya ko lang at saka yung alam kong deserve. So, sobrang popular mo ngayon hindi lang sa Maynila, kundi sa mga karating probinsya, pati na rin international. Marami din ang nagtatanong, papasok ka daw ba sa politika? Ay, wala naman akong planong pumasok sa politika. Busy na tayo sa pagtitinda. Siguro yung mga karapat dapat supportahan siguro sa abot ng aking makakaya. Hanggang ganun na lang tayo. Pero yung sa akin, sa sarili ko nang pasok yung politika, wala yun sa isip ko. Ito, matagal na tinanong sa'yo. Negosyo o showbiz? Alam mo, mas priority pa rin sa akin yung negosyo. Pero kung pwedeng sabay, negosyo habang nasa showbiz, pwedeng sabay. So, pero kung sasabihin mo na pipiliin ko yung isa doon, so ang hirap. Para sa akin, kung saan ako nakilala, kung saan ako naging inspirasyon ng karamihan, so doon muna ako. Pero kung pwedeng pagsabayin, bakit hindi? Kung kaya naman ang katawan ko. Sa mga kaibigan natin, mga vloggers, small content creators na mga nagdadamdam, minsan ay hindi na pagbibigyan, this is your chance. Kausapin mo sila. Alam nyo, ang kailangan ko lang naman din talaga sa lahat na nagko-content dito sa akin, hindi naman sa hindi ko ay pinagbibigyan ng, ako nga di ba sinabi ko na dati na kahit basher pwede nga. Pero di ba, hintayin nyo lang yung time talaga na may time tayo magpa-interview, huwag na naman natin isabay ng may ginagawa, sobrang busy ko tapos bigla kayo sa singit, nandiyan kagad yung camera, igaganon yung kagad sa akin, tapos may mga tanong kayo, tapos hindi ko ay pinapansin kasi nga may ginagawa ako. Pero kung nasa lugar, ang sinasabi kasi nila, pag wala daw dala, or small vlogger lang, hindi ko na daw pinapansin. Ganun kasing lumalabas eh. Pero subukan na daw yung mga ibang mga sikat.
saka daw ang abot ng ngiti ko. Hindi po, kasi yung mga sikat na yan, lilinawin ko ulit, lagi ko naman ito sinasabi. May appointment yan. Kaya pagdating nila dito, priority talaga sa akin kasi bago pa sila dumating, naka-schedule na yan. Maraming nagpupunta sa akin na parating na si madam, parating na si boss. So, nasaan ka na? Pwede na ba tayo maganyan? Unless doon sa mga small vlogger na sinasabi nila na walang appointment, tapos ang gusto pa nila mangyari, pagkadating ng camera, kahit busy ako, kung anong matanong nila, masagot ka agad natin, may 13 ka agad natin. Pag hindi natin pagbigyan, kasi may camera nila kaharap, pag ginanunan tayo, may tinalikuran natin sila kasi may ginagawa tayo, lalabas na naman doon sa mga clips nila na masama na ang ugali pagka small vlogger. Ganyan nakikita ko eh. Pero kung buong video pakita nyo lahat, wala pong ganon. Ang nangyayari kasi for the views, yung short lang na video na kung saan may negative videos lang ako, yun talaga pinupost nyo para pag-usapan. So yun lang naman, wala na akong pakialam doon kasi tulad nga sinasabi ko, as long as kahit sobrang dami na nagbabasa sa akin, naninira sa akin, gusto magpapagsak sa akin, sabi ko nga sa inyo, pag Diyos ang nagtaas sa inyo, kahit sino pa kayo, tao lang kayo, Diyos lang nagtaas sa iyo, wala na makakahigit pa doon. Diba? At anong gawin mong paninira kung Diyos talaga ang tutulong sa iyo para umangat ka, itaas ka, wala kayong magagawa. Tao lang tayo pare-pareho. Wala tayong karapatan na husgahan ng isang tao kasi tao lang tayo pare-pareho. Diyos lang may karapatan maghusga at magtaas atin at magbaba. Hindi po kapwa natin, mga tao lang din. So yun lang. Ako si Diwata at walang nagbago. Hi guys, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako pala si Catriona Gray, wala pang nagbago. Charing lang. Diwata, ano masabi mo dun sa may gumakalat din ng mga fake account na... Ay, ito na nga guys, gusto ko lang din linawin no, habang marami pa ang camera dito ngayon. Ang page ko lang talaga sa Facebook ay Diwata Pares Over Fan Page. Pag tinype nyo po yung Diwata Pares Overload, may mga official account pa, hindi po ako yan. Kasi napapansin ko talaga ngayon, ginagamit na po yung pangalan natin, ba't ibang account, nagpapanggap na ako na hindi naman ako. Ginagamit na natin ng mga fake account para mangloko ng iba. So, gusto ko lang linawin sa inyo, Diwata Pares Over Fan Page sa Facebook, mayroon ng 1 million followers. Huwag kayo maglagay ng overload, Diwata Pares Overload, kasi mapupunta kayo sa fake account. Ulitin ko, ang Facebook official ko po, yung Facebook page ko, Diwata Pares Over Fan Page na mayroon ng 1 million followers. Pag hindi 1 million yung followers, hindi po ako yon. Tapos, mga fake account yun. Kasi nangyayari ngayon kasi talaga nagagamit na po yung pangalan ko sa mga fake account para lukuhin yung mga tao. So yun lang, maging aware lang po tayo na marami pong fake account.